Magandang araw po sa inyo, sir. Ako po pala si Ker Adalia Badyang sa section SBIT4F. At sa video natin ngayon, tatalakayin po natin ang 8 best group policy settings. Pero una sa lahat, ano nga ba ang group policy settings? Ang group policy settings sa isang computer ay isang set ng patakaran o rules na ginagamit para kontrolin ang paggamit ng mga computer sa isang network, lalo na sa mga paaralan, opisina o negosyo. At ngayon, tuturuan ko sa inyo mga iba't ibang paraan sa paggamit nito. Tara! Pero paano nga ba natin gagawin ito? Ang una mong kailangan gawin ay buksan ang Run Dialog Box. Pindutin mo lang Windows key at R ng sabay. At tanggalin ko lang to. At ilagay ang command na ito para mabuksan natin ang local group policy editor. Ang ilalagay mo ay gp edit.msc. Pindutin mo lang ang enter key at lalabas na siya. Ngayon, lakihan ko lang at igilid. At dito natin gagawin ang iba't ibang paraan sa paggamit ng group policy. Ang unang policy na ituturo ko sa inyo ay tinatawag na prohibit access to the control panel. At paano nga ba natin hanapin ito? Punta tayo sa user configuration, administrative templates. Under nyan, hanapin mo si control panel at hanapin mo si prohibit access to control panel and PC settings. Sa state niya ngayon, nakalagay ay not configured. Ibig sabihin nito, hindi pa siya nagagalaw. Kaya buksan natin to. At kung gusto mo siyang i-on or disable, makikita natin dito sa option na ito. Kung gusto natin enable, lagay natin dito. At pindutin ang apply. At okay. At makikita natin sa state niya ngayon, naka-enabled na siya. Ibig sabihin, naka-on na yung policy natin. Kung gusto natin disable, double-click ulit tayo. Ilagay sa disable. At ilagay sa apply. At okay. Pero sa ngayon, gusto ko lang ang policy na ito nakalagay sa not configured. So, double-click ulit. Lagay natin sa not configured. Apply and okay. Pero ano nga ba ibig sabihin dito? Sa ganitong paraan kasi, hindi na mabubuksan ng control panel ang mga user. Kapag sinubukan nilang i-access ito, may lalabas na mensahe na nagsasabing hindi pinapayagan ng administrator ang ganitong aksyon. Halimbawa, sa isang computer lab, ayaw ng admin ng baguhin ng estudyante ang display settings or mag-uninstall ng apps. Kaya ginagamit ito upang hindi sila makapasok sa control panel. Ngayon, dako naman tayo sa susunod na policy na tinatawag na prevent access to the command prompt. Paano nga ba ito puntahan? Una, pumunta ka ulit sa user configuration, administrative templates, at system. At hanapin si prevent access to the command prompt. At kung makikita nyo ulit sa state niya, nakalagay ay not configured. Kung gusto nyo on, double click, lagay sa enabled, apply, at okay. Pero gusto ko naka not configured siya, kaya lagay natin sa not configured, apply, and okay. Pero ano ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin ng policy na ito ay ginagamit siya upang pigilan ang users na makagamit ng command prompt o CMD. Sa pamamagitan ng CMD, pwede ka kasing mag-execute ng system level commands na maaaring makasira ng computer o gamitin sa hacking. Kapag naka-enable ito, kahit anong paraan ng pagbukas ng CMD ay hindi gagana. Bigay tayo halimbawa. Isang estudyante ang nagtangkang mag-delete ng files gamit ang CMD. Gamit ang policy na ito, hindi na niya ito magagawa dahil naka-block na ang CMD niya. Ngayon, dako naman tayo sa pangatlong policy natin na tinatawag na deny all removal storage access. Ngayon, paano ba natin puntahan ito? Punta ka sa user configuration, sa administrative templates, system, at hanapin si removal storage access na folder. Ngayon, makikita nyo sa folder na to ay may iba't ibang policy para sa pag-block ng storage. Pero para saan nga ba to? Ang policy na ito ay ginagamit para pigilan ng user gumamit ng USB, external drives o SD cards. Kapag naka-enable ito, hindi na magagamit ang mga ito kahit isaksak na sa computer. Halimbawa, sa isang opisina, para maiwasan ang data theft o pagdala ng virus, ina-apply ito ng admin para hindi makapag-copy ng company files ang empleyado
sa USB. Ganun po. Kung gusto mo lang rin i-open ang gusto mong policy about sa removable storage access, i-double click mo lang siya, ilagay mo sa enabled, apply, then okay. Then okay. Ngayon, dako naman tayo sa pang-apat na policy na tinatawag na prohibits users from installing unwanted software. Paano nga ba ito puntahan? Una, sarado lang muna natin to. At ang una, kailangan natin pumunta sa computer configuration. Under nito, hanapin mo si administrative templates. Under nyan, hanapin mo si Windows component. Under nyan, hanapin mo si Windows installer. Ito. Ngayon, para saan nga ba ito? Itong setting na ito ay ginagamit para pigilan ang pag-install ng kahit anong software sa computer kung hindi otorisado. Gamit ito, malilimitahan ang installation sa mga admin lang. Halimbawa, isang empleyado ang nag-download ng online game at nag-install ito sa work PC. Sa pamamagitan ng policy na ito, hindi niya na ito magagawa dahil hindi tatakbo ang installer. At tulad nga ng sabi ko kaganina, kung gusto mo i-enable or disable, double click mo ulit ang policy, lagay sa kung gusto mo sa gusto mong option, lagay apply and okay. At kung makikita nyo, ito yung mga iba't ibang paraan sa about sa pag-install sa Windows. Dito natin 'yon magagawa. At sunod naman natin na policy ay tinatawag sa guest account status settings. Paano nga ba ito puntahan? Pumunta ka ulit sa computer configuration. Hanapin si Windows settings. Hanapin si security settings. Ito. At local policies. Local policies. And security options, ito. At para saan nga ba ito? Ang guest account ay kadalasang walang password at may access sa computer. Sa setting na ito, pwedeng i-disable ang guest account upang masiguradong walang makaka-access sa PC na walang pahintulot. At mahanap pala natin siya dito sa accounts guest account status. Ang nakalagay ay disable, ibig sabihin hindi siya naka-on. Kung gusto natin enable, double click again, lagay sa enable, apply, and okay. Pero gusto ko lang siya naka-disable, kaya hayaan lang natin siya dyan. Pero bigay muna tayo ng halimbawa. Halimbawa, sa isang bahay o opisina, may mga taong gumagamit ng guest account para makapag-login. Kapag naka-disable ito, kailangan nilang gumamit ng authorized account para makapasok. Ngayon, dako naman tayo sa pang-anim na policy na tinatawag na do not store manager hash values on next password changes. Paano nga ba ito puntahan? Una, punta ulit tayo sa computer configuration. Punta tayo sa Windows settings. Punta tayo sa security settings. Hanapin si local policies. Hanapin si security options. At hanapin si network security. Network security, do not allow. Ayan. At makikita mo sa status niya ngayon, naka-enable siya, ibig sabihin naka-on. Kung gusto mo disable, double click, disable, apply, and okay. Pero gusto ko lang naka-enable, kaya okay lang. At para saan nga ba ito? Ginagamit ito para hindi na i-save ng computer ang lumang password hash format na madaling i-crack ng hackers. Ito ay isang dagdag protection sa password security. Bigay tayo halimbawa. Halimbawa,
kung ang system admin ay nag-set ng bagong password para sa isang user, ang system ay hindi magtatago ng lumang hash version na vulnerable sa hacking tools. Ngayon, punta naman tayo sa pang-pitong policy. Punta tayo sa computer configuration ulit. At ang hanapin pala natin ay tinatawag na Prevent Auto Restarts Scheduled Update Installation. At ulit, pupunta tayo sa computer configuration. Hanapin si administrative templates. Under niyan, hanapin si Windows component. Under niyan, si Windows update. At para saan nga ba ito? Ang setting na ito ay para maiwasan ang automatic restart ng computer habang ginagamit ng user. Kapag may window update, sa halip, ang user ay magpapasya kung kailan ito i-restart. At mahanap natin dito ang turn off auto restart. Ito. At nakalagay sa state niya not configured. Ibig sabihin, hindi pa to nagagalaw. Kung gusto mo i-enable, lagay natin dito. At may nakaset pala siyang start and end. Ito yung oras na kung kailan naka-off yung auto restart mo. At again, kung gusto mo i-on, apply and okay. Apply and okay. And makikita mo naka-enabled. And balik ko lang ulit to sa not configured. Apply and okay. And ang sunod naman natin na policy ay tinatawag na audit policy. Paano nga ba natin puntahan to? Una, puntahan natin si computer configuration. Sunod ay si Windows settings. Sunod si security settings. Sunod ay si local policies. Sunod si audit policy. At para saan nga ba ito? Ang audit policy ay ginagamit upang i-record ang mga ginagawa ng user sa loob ng computer, tulad ng login, file access, at setting change. Halimbawa, kapag may nawalang file sa opisina, titignan ng IT admin ang audit logs para malaman kung sino ang huling nag-access ng file at anong oras ito ginawa. Makakatulong ito sa investigasyon. At makikita natin dito. At nakadepende kung anong klaseng pagsusuri na gusto mo makita na ginawa ng isang user. At ayun lang ang ating group policy settings. At dito na magtatapos ang aking video. Maraming salamat po.